The views and opinions expressed on any program are those of the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of the New Media Factory. Some programs on this network might include strong images and language and may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. And if you think call center work is easy, think again. Because if you want to get into the industry, you have to practice. Vladimir Vlad is the best funky part of music banjo player and vocals in the vocal backing band. Tapos sabi isang araw, lilipat ka. Hindi, nasabi ko lang kasi wala tayong mag-usapan. Sa bagong umaga, huwag na maghintay, umahon ka na. Pronunciation issues, kaya hindi pwede. Ano naman si Lunes, mag-a-adjust ka na naman ng tulog mo. My girl. Oh my God! Mismo. Sa akin wag gawin natin. Kanina pa ba kayo dyan? Ikaw, ina ka ba? Progreso at pag-asenso. Previously on the Call Center Show. Kami ang show na para sa mga ahente. We are the #1 English-speaking country in our region. Pag tumagal may tumatakbo ng daga siya, karamihan dyan talaga sa mga recruitment, sasabihin sa'yo, tatawagan ka na lang namin. Oo, wala, hindi pwede. Kasi pangit ang ano eh. May pronunciation issues, kaya hindi pwede. No. Natapat mo sa language pa yun! Hindi mo ba nakikita sa paligid mo? Here's Mr. Bassett. Nakakapitin ka naman! Magkanon ako ng magkanon! Cheers everybody! Cheers! Uy, salamat sa pag-imbita niyo sa atin. Puta mo, patayan tayo sa Tagalog dito ngayon. Yeah! Ano ba naman ito, diba? Ang Call Center Show, ang nag-iisang show na para sa mga nagtatrabaho sa BPO, was nominated and became a finalist sa Globe Tat Awards 2013, and ang category po namin is Best Podcast. Sa opisina nakilala, agad sa'yo'y na-addict na. Sinabi mo sa sarili mo na magre-resign ka na. Pero hanggang ngayon, andyan ka pa din kung saan ka nagtatrabaho. Hindi yung gaganin mo yung alkansa mo, sabay gaganin mo sa ilong niya habang tulog ka. Ayan. Yun oh. Yun oh. Isa siyang ano. Ano ba yung tat mo? Ang bilis. Teka. Boys! Kanina pa ba kayo dyan? Ikaw, ina ka ba? Tawagin natin kung sino nanalo. Di ba nanalo talaga niya? Nanalo! I see... Angel. 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 Congratulations! Angel. So siya po yung magiging agent ambush correspondent namin. Siya yung pupunta dyan sa mga... Di ba? Ang inang yan, anak ng Satanas. Alam mo pare, to be honest, gusto ko lang sundan yung sinabi ni Agua, right? Amin ka rin. Ay, may favoritism naman pala dito. Kasi Feeling ko bet niya ako. Feeling niya. Gawin na to. Pilinggera. Hindi pa naman ako nagda-drugs, pero... Tuloy mo nakatapos tayo ng isang season. Inom lang ate. Chocolate, sabi mo. Inom! Magandang gabi po. Welcome to Season 2 of The Call Center Show. Ako po si JM. At ngayon, ang una natin pasalubong sa inyo ngayon Season 2 ay Dare the Host. Yun na po yung mangyayari ngayon sa kada simula ng program natin. At ang unang dare natin ngayon ay walang iba kundi ang alcohol. Lagi na lang tayo nagiinom. Lagi na lang nagiinom ang mga call center agents pagkatapos ng shift. So, ang gagawin natin ngayon, aalamin natin. Laging kwentuhan kasi malakas ako uminom. Pero, totoo nga ba? Malalaman natin yan sa tanong na gaano karaming alcohol ang nakukonsumo ng isang call center employee. Patunayan natin yan pamagitan ng pag-inom. Okay? So, sukatin natin by shot glass.
Okay? Or tinatawag na jigger. Okay, simulan natin. Buksan. Isalin. Cheers! At uminom. Tingnan natin kung hanggang saan tayo tatagal. Oh! 1. Cheers! 2. Ah! 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 'Tangin ng call center yan. 12. Oh. Tangina. Pakita mo. Thirteen. 13. 14. Shit. What number is this? 15. 15. 15. Season opener, motherfucker! Season opener. Magkasundo tayo, kapit kamay, problema'y harapin. Magsama-sama tayo, ikaw at ako, ulan ang bayan ko. Pasama daw. Nakakilig. Lakas, no? Welcome! Season 2, ladies and gentlemen. Season 2 mga kaibigan, welcome na naman dito naman po kami sa Call Center Show. Hello. Ano po uminom? Welcome JM. Thank you for Doing the day. there. And dinner niya, sarili niya. Ngayon, kung gusto yung i-dare din kami,
wag lang maghubad sa harapan ng camera. Wala magpakita ng bird. Bawal yung ikaka-aresto namin, ikakatanggal sa trabaho, tsaka pornografiya. Buti pare, nakarating ka pa rin ha. Oh, that's the worst. Actually, sabi niya, kaya niya pa daw. Pero sabi ko naman, talaga, nakaganon na siya eh. Hindi ko lang talaga sinama yung video kasi nakakatawa eh. Next week pare, next week, we'll show to you yung mga uncut moments namin. Yan. Nung tinitira ni JM yung sa kalahating lapad. Tanduay. Oh, okay. So, let's get season 2 started. Thank you po sa pag-tune in nyo ngayon. Binabati namin yung mga nasa chat. Nandiyan yan, sina Logical, nandiyan sa chat ngayon. Si... basta, yung mga nakalagin. Sino ba yung special shoutout to... binabati ko yung sarili ko. Nakalagin ako sa chat ngayon. Hello. Hi. I'm on TV. Okay, so... Simulan na natin, ha? Simulan na natin. Ano mga pinaggagawa nyo? Ako, hindi nyo na kailangan tanongin kung ano pinaggagawa ko. Itong linggo nito, mga katarantado ko mga pinaggagawa ko ngayong linggo nito. Pero, ikaw, anong... Ako yun. Inantay ko hanggang sa malasing ka. At ako na naman. Dapat di naman ako eh. Ikaw? Ako trabaho pa rin. Medyo focus tayo sa trabaho ngayon. So, by the way, salamat nga pala sa boss ko, kay Boss Lee, saka kay Boss Shell for guiding me. Mayroon tayong award na nakuha sa opisina. Yan, no? Salamat sa inyo. Yun, no? Anong award dyan, brad? Anong award dyan? Hindi, nakakuha ako ng top agent for the month of Yun, no? Salamat sa supportan yung dalawa. Kayo talaga yung tumayong ano ko. Baka wala ng choice. Ha? Baka walang choice kaya nabinig ako. Ilan ba kayo? Dalawa lang ngayong agent doon. Dalawa lang kami edit. Ako yung kasi yung isa umabsent. Sobrang straight na tayo ngayon. Good job, John. Salamat. Ayun. Tama. Saka yun, bakit ba tayo, ikaw, anong nangyari sa'yo? Namiss ka namin, Ella. Sobrang sickly the past few Pero, speaking of gusto ko lang pasalamatan yung director ko, si Chris. Artista ka na ngayon? Hindi, sales director, okay. yan. Kala ko ng director eh. He guided me. Ganun din, nakakuha rin ako. First sale for the entire team. Wow! Napaka-fruitful week pala ninyo. And speaking of pasalamat, nagpapasalamat po kami sa mga bumoto sa amin sa Globe Tat Awards. Maraming salamat po. Voting is up until today, June 30th. So, yes, pwede pa kayong bumoto. Vote. Currently, we're sitting in at third. Medyo mahirap na habulin yung mga nasa leaderboard. That's fine. Okay lang. So, the moment na nandun na tayo, nakaupo tayo sa third place. And what's good about that is, doon nakikita talaga yun na meron ng support ng podcast. Kasi both of yung nasa leaderboard niya, medyo close yung laban eh. I think around 3,000 lang yung lamang ni Mo sa Becky Nights. And nakita mo doon na may 40,000 na voters. Correct. Sa dalawang podcast alone. So, tayo, kayo ba tayo? Naka 1,260 tayo na votes. Thank you guys. Which is, importante yun. At least, binoto Keep nyo. voting. Pwede nyo pa kami boto hanggang mamayang ating gabi. Pwede pa. Go. Globe Tat Award, www.tatawards.com tatawards2013.com. Yan, doon. Pwede kayo mag-vote dyan. Salamat. Okay? Vote pag may time. Yep. So, pagbalik namin, pause muna kami for a commercial break, pero pagbalik namin, we're gonna bring to you the all-new, revamped CC News. Pabalik kami. Familiar with a game Chubby Bunny, but wait. Have you played Chubby Bunny before? No. You put a marshmallow in your mouth. You say Chubby Bunny. And you keep putting it in your mouth. And you keep saying Chubby Bunny. Okay. Whoever can fit the most in their mouth wins. But we're not gonna say Chubby Bunny. We're gonna have a conversation. Okay. Perfect. Yeah. So I'm gonna ask you, okay ka na ba? Okay. And you're gonna be like, okay na. Okay. Okay. Yeah. Go. 2 at a time. Okay, I'll learn 2 at a time.
Okay ka na ba? Okay na. I'm just sorry. Okay ka na ba? Okay na. Okay ka na ba? Okay na. Then the maid got jaundice. Jaundice is different from jaundice. Jaundice is buntis, like that. But she does not... Tirsa? Anyway, jaundice does not know... This is professional show. I will put the merienda here. So, jaundice. And I'm now happy to present to you Carl Lutario. Halika dito, te! Tabi tayo! Gusto mo ng snacks? Ano ba to? Ganyan ba yan? Tapos... Ang puti, mama. Ay, tapos. Dito ba? Pwede ba dyan? Pwede. Concealer. Ayan, para sa show mo, ha? Oh. Aray ko, amayaya ba? Pwede ba itong ano? Zora, pang ano ba to? Oil absorbing? Pwede ba itong pang nose line? Tita Kay, may caution. Caution! Caution! Basta ng glamour, te! When used for the first 2 weeks, more pimples will appear. Burahin na sila. Sorry, ma. Ito talaga? Hindi, bago yan. Don't worry. Buti ako sa mata lang. Hindi naman nagkakat mo. Dapat pala caution mo na yung pinasa natin. Join your host Carrots Nazareno on Live Love Lols every Thursday, 7:30 to 8:30, only here on The Factory. Welcome back, guys. And welcome back to the call center show. Okay, simulan na natin. Game, trabaho na agad tayo. And our first topic is call center news. Call center news, pare. Ito. Tatalakayin namin ang pinakamainit na balita sa balat ng call center. Yes. At ang una namin balita ay... Sa ulo ng mga... Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ulo talaga. Okay, sa ulo ng mga balita. Magmula sa Saudi hanggang Abu Dhabi. Kumusta kayo mga guys? Well, sa ulo ng mga balita, kamakailan napabalita, may isang taga-call center agent ang napaslang dahil sa pang-aagaw ng bag. Ang ganda na. Pang-aagaw ng bag. Okay. Ito nga. Saan nangyari to? Ito yung nangyari sa Metro Cebu. Yes. At sa kasamang palad ang ating kapatid sa industriya ay nasawi sa naturang pangyayari. Ngunit, etong magandang balita ito. Bagamat napas lang ang biktima, dalawa sa mga assailants or mga perpetrators. Parang nagiging tulfo, bro. ay nahuli na. Ngunit, meron pang isa na at large. Yung totoo. Si Ray Langit o si Tulpa. Hindi namin kayo tanananan sa pinagsanib na pwersa ng National Bureau of Investigation. So ayan guys, okay. Nahuli na. Salamat May sa update tayo. Magaling mga at nahuli na. Hindi ko lang kasi na-verify kasi may nag-tweet sa akin ng picture nung isang araw nung mismong nahuling suspect. Hindi ko lang na-confirm kasi hindi nagre-reply yung source natin kung yun nga yun. So, baka may next week. Sige, pag natanong natin sa kanya yan. Pero ang magandang news talaga dyan, yun yan, nahuli yung dalawa. Mm-hmm. So, wala naman daw nakuha talagang gamit dun sa lalaki kasi nag-aagawan sila, tapos dumating tong si motor. And condolence sa pamilya ni Giovanni. Yung industriya para sa inyo. Sayang. So, Nabikiramay ang buong pamilya ng call center show sa inyong pamilya. Yes. Isa sa mga classic example ng senseless killing. okay. Walang lugar
It's very typical na sa Pilipinas ba yung mga ganyan? Dahil wala, poverty ba? Ano bang... Hindi, ito parang medyo marami na tayong re-receive na reports from Cebu alone na nadadama. na nadadama yung mga natin. Yung mga kapatid natin sa industry. Okay, so, ano pa? Aside from that, again, nakikiramay po ang buong call center show sa pamilya ni Giovanni. Yeah, at sana mahuli na. Sana mahuli ka ng isa kang natitira. Isa, ang ina mo ka gago. Punta rito. Anyways, ito pa isa, medyo nakwento lang sa akin. Yan. Ito, typical to na nangyayari sa isang industriya kung saan tayo nabibilang. Meron. Yung mga utangan-utangan na ganyan. Siyempre tayo bilang generous sa kaibigan natin, papayaramin natin ng pera, siyempre. Ngayon, may lumapit sa kanya. Itong lumapit sa kanya, sabi nangangailangan daw ng pera. So, ito namang nagkwento sa akin na generous siya masyado. Maawain. Siyempre, tropa kaibigan Pinuutang niyang napakaliliit lang na 10,000. Tapos nagkapangangkuan sila, ganyan. Hanggang sa 2 weeks na, hindi nagpapakita yung yung ahente, yung TL daw to, TL. O kung ano man yan. Sige, tuloy mo! So yun nga nangyari, sabi, sir, hindi ko na yata nakikita si Ano? Ikaw din? So ito kilala pala ng racketeer itong loko-loko na to. So Tinakbuhan? Nagulat ako na kanina. Sir, kita talaga yung gumanon. Ako pare, maraming mga ganyan sitwasyon Yung mga nangihiram tapos kunwari may mga pangangailangan tapos hindi na nababayaran. And speaking of, meron pala tayong voice na recording galing sa isa nating mga kapanalig. Talaga? Nagpadala siya sa atin ng voice file. Kung pwede, play natin. At babati daw siya Magandang gabi po sa inyo, call center show. Si Sir Chief po pala to ng Eastwood Libis. Babatiin ko po sana yung mga kasamahan ko dati sa kumpanya dyan po sa isang call center sa The Fort. Siguro naman po malalaki ng mga anak nyo. Magbayad-bayad na kayo sa mga override nyo sa co-op. Salamat po pala Sir JM, Joms and Eric at madami po kaming natututunan. Dami po naming natututunan kalokohan kaya po ang saya-saya namin sa floor. Natutuwa rin po ako sa inyong tatlo kasi para pong nabuhay si Amay Bisaya, Apeng Daldal at si Pugo. More power sa call center show at mabuhay ang mga manggagawang puyat. Yes. Yeah. Yes. Amen. Maraming salamat, Sir Chief. Yan mga kaibigan, aming bagong segment, ang Batian for Sure. Yes. Kung gusto niyo bumati dito, video, audio, kahit basta kung gusto niyo bumati at makakita. Babatiin natin ang mga tatay nyo, babatiin natin ang mga tito nyo, babatiin natin lahat ng mga gusto nyo, batiin natin lahat. Batiin natin yan! Batian tayo! Batiin tayo! Masarap bumati. Nako, kung gusto nyo ma-greet, ayan, ipadala nyo lang. Batiin natin. Hindi ka ba na-offend sa amin? Hindi ka ba na-offend sa amin? Hindi, sanay na ako sa mga ganyan. Ikaw, marunong ka bang bumati? Ha? Oo naman, marunong. Sige nga, bati nga tayo. Ha? Sa susunod na lang. O teka, saan nila ipapadala pare? Ay, padala nyo lang yan. Sa akin nila ipadala, hindi ko makahawakan yan. Ipadala nyo lang sa thecallcentershowph@gmail.com. Kahit pwede sa Facebook. Bigyan nyo kami ng link kung saan namin pwede ma-download yung audio file nyo. Kung video man yan. Kukumpirmahin lang namin na hindi nyo kami pagmumurahin sa voice recording nyo. I-play namin yan dito. Pwede naman. Pwede. Okay? So, ngayon, ano pa ba? Itong tao na to. Ito. Pare, marami nakamiss dito. Marami nakamiss dito sa tao na to. Kukwento ko sa inyo kasi last week nga, wala siya. So, medyo in-email natin yung yung... Hindi, nagkaroon lang tayo ng konting technical problem. Pero na-receive naman ni, nasagot na yung tanong ngayon. So, Mabuti naman. sana nalinawan ka. Ngayon, ito medyo may bago tayong pag-uusapan. Mas matindi to. Tungkol to sa isang namatayang anak na ahente. Yung ahente na to, nagtatrabaho sa isang call center, namatayan siya ng anak. Ngayon, nagpasa siya ng mga kung ano-ano, ng mga documents na magpapatunay. Ano ba, may usulan na muna ako. Parang naiyak ka na, pare. Nadala ka sa balita. Hindi niya. Kaya mo yan. Meron siyang... Hindi, meron niya siyang namatay na anak. So, pinakita niya yung death certificate ng anak niya, kung ano-ano mang kailangan gamitin. So, kaharap yung manager niya. Doon sa HR na representative. Ngayon, after
Sabi, sige, balik ka ng ganito. Nung bumalik na siya doon nung time na yun, nakukunin niya na yung benefits na dapat makukuha niya. Sabi, teka lang, di ka naman nagpunta rito. Wala ka naman ano. Teka lang, bakit ano nangyari dito? Ganyan. Tapos yung bereavement leave niya, 5 days lang daw, kasama pa yung half day niya, so 4.5. Diba? Ano ba namang klaseng HR to? Tapos yung pala, they end up, sabi ni HR na, teka lang, hindi naman benefits mo kung talaga assistance lang eh. And we have the right to revoke that particular assistance. Oh, wow! Sabi ganun ni HR. Damot! Ngayon, hindi pasa-pasa na, ganyan-ganyan. So, tawag na ito, bandang huli nalaman nila na itong si hindi lang pala na-file kasi nagbakasyon. Itong si HR person. Galing-galing. Napaka-ulol na tao. So, alamin natin, ang pananaw ni HR guy dito, kung ano may papayo. HR guy! Hello? Hello, HR guy! Hello? HR guy? Hello, guys! Yun! Finally! Mga tol, kamusta? Yes! Okay naman kami. Nanonood ka ba? Nakikita mo ba si Eric ngayon? Eto, lumulutang. Ano ba kasi trip yan, Eric? Palutan naman na pare. Okay, so let's go on na with yung case natin na present nung isa sa mga followers natin. Ano ba talagang pwede natin may payo sa kanya na maganda para malinawan naman to? Kasi medyo parang, medyo confused. Kami din, parang hindi ko rin alam eh. Hindi ko pa naman na-experience yan. And paano ba natin mabibigyan linaw to para sa kanya? Okay. Actually, mga tol, Joms, na-miss natin na 2 years ago pa nangyari yung to. Ewan ko kung nabanggit mo earlier, no? Pero 2 years ago nangyari na yun nga, namatay yung anak niya, tapos nag-file siya ng claim. Yung mga ganyan kasing benefits, no? Marami kasi tayo dapat may tanong dyan, no? Pero at this point, no, ang pagkakaintindi natin dyan, yan yung financial assistance na binibigay ng kumpanya sa mga empleyado pag namatayan sila. Para yung purpose nun, ang tawag nga dyan, funeral assistance. So para dun sa funeral services. Okay. Para dun sa namatay na na kamag-anak. Okay. Ngayon, ang sinabi rin nung sender natin dyan, yun nga, nag-submit naman siya lahat ng requirements, tapos hindi na-deny yung claim niya. Tapos later on, nalaman nga niya, di ba, na yun nga, kagagawan pala ng HR. Masama yun, no? Masama. But the thing is, kahit na, I think sa pang party ng kwento dyan, wala na sa kumpanya na yan yung nagpadala. Yung nagke-claim, no? Wala na. Ngayon, pag tinignan niyo yung benefits, yung structure niyan, entitled siya dapat dyan. Kasi nung time na nangyari yon, no? Empleyado siya nung kumpanya, tapos immediate family member niya yung namatay, tapos nag-submit naman siya ng mga requirements para makompleto yung claim niya. Yun nga lang, hindi nabigay kasi nga sa kapabayaan ng HR. Ang pinakamagandang gawin dyan ng sender natin, mag-file na lang uli siya dun sa company na yon. Kahit wala na siya doon. Unlike kasi ng mga statutory benefits, yung mga yan, kailangan nasa current situation ka, no? O kaya, may mga circumstances na re-require nila dun sa current company mo. Yep. Yan kasi, hindi yan statutory. Kumbaga, hindi yan galing sa gobyerno o sa Pilipinas. Galing yan sa kumpanya. Liable o kaya dapat ibigay ng kumpanya yan. Kasi na time na yon, entitled yung empleyado. So, kunin niya lahat ng requirements niya, i-file niya ulit dun sa kumpanya na yon, tapos hopefully, ipoprocess nila. Ngayon, ang key dyan, dapat lahat ng binibigay ng dokumento, pinapa-acknowledge niya sa company, tapos meron siyang kopya. Para yung next phase, halimbawa, i-deny order nila, most likely ang ground niyan, dahil hindi ka na naman dito eh. O kaya nga yan funeral assistance para ibigay namin sa funeral service. Wala na funeral service, 2 years ago pa yan eh. Diyan mo ngayon ilalabas lahat ng mga dokumento mo. Sasabihin mo, actually, second filing na to. Nag-file na ako dati. Tapos at that point, kung hindi nyo dininay at hindi dahil sa kapabayaan nyo, nakuha ko sana. Tama. Ngayon, kung halimbawa, despite all of that, hindi pa rin binigay ng kumpanya, no? Despite sinunod mo na yung proseso na, you redid everything, nagkaroon pa rin ng komplikasyon kung ano pa rin sinasabi ng kumpanya, that's the time you go to the Department of Labor. Yeah. No? It qualifies as a money claim. So, pwede yan. Tapos, ang titingnan mo is that
since it's a company-initiated program, no, I'm sure may mga napagbigyan niya na dati and matagal na rin nila pinapractice yan, it may have developed into a benefit. Pag naging benefit na kasi yan, pwede mo nang dalhin yan sa korte at hingin sa kanila kung ano yung nararapat para sa'yo. Yun. Okay. Ayun. So, ganun yung pinakaano nila. Pero ay, importante dyan, mga tol, kailangan susundin mo yung proseso, ha? Siyempre. Kasi if you miss a certain step sa process, pwedeng gamitin sa'yo yun, eh. Eventually, sasabihin nila, hindi ka naman entitled, eh. May proseso, hindi mo sinunod. Hindi dapat sa'yo napunta yan. Kaya kailangan susundin mo lahat yun. Tapos, kailangan may kopya ka lahat ng dokumento. Yeah. Okay. Cool. Okay, maraming salamat, HR guy. Medyo malinaw-linaw na ang tubig. Okay, sir. Ayos lang. Okay, thank you. For next week, babalikan ka namin with another question from one of our call center brothers and sisters na magpapadala ng kanilang mga email sa atin. Okay? Yes. Thank you, HR guy. Okay, sir. Arigato. Thanks, man. Thanks, HR guy. Pare, talagang ito, literal, masasabi ko, heads up sa mga ano yan, ha? Heads up sa mga may future concerns na katulad ng email senders. Yup. Heads up lang. Heads up lang yan. At pagbalik namin, tapos na ulo ng mga balita, punta naman tayo sa main topic natin. Kung ba't kami nakaganito ni Joms. Ano yung nakikita yung sa harapan niya? Ito, mga nasa harapan na to, malalaman niya pagbalik namin. Familiar with a game Chubby Bunny, but what's like? Have you played Chubby Bunny before? No. You put a marshmallow in your mouth. You say Chubby Bunny. And you keep putting it in your mouth. And you keep saying Chubby Bunny. Okay. Whoever can fit the most in their mouth wins. But we're not gonna say Chubby Bunny. We're gonna have a conversation. Okay. Perfect. Yeah. So I'm gonna ask you, okay ka na ba? Okay. And you're gonna be like, okay na. Okay. Okay? Yeah. Go. 2 at a time. Okay, I'll learn 2 at a time. Okay ka na ba? What? Okay na. Good. I just saw it. Okay ka na ba? Okay na. Okay ka na ba? Okay na. What? Okay. No, we love this question. Then the maid got jaundice. Jaundice is different from jaundice. Jaundice is buntis, like that. But she does not... Tirsa? Anyway, jaundice does not know. This is professional show. I will put the merienda here. So, jaundice. And I'm now happy to present to you Carl Lothario. Halika dito, te. Tabi tayo. Gusto mo ng snacks? Ano ba to? Ganyan ba yan? Tapos? Ang puti, mama. Ay, tapos. Dito ba? Pwede ba dyan? Pwede. Concealer. Yan, para sa show mo, ha? Oh. Aray ko. Ang mayaya ba? Pwede ba itong ano? Zora, pang ano ba to? Oil absorbing? Pwede ba itong pang nose line? Tita Kay, may caution. Caution! Caution! Basta ng glamour, te! When used for the first 2 weeks, more pimples will appear. Burahin na sila. Oh my God! Te! Sorry, ma. Basta ng glamour! Ito talaga? Hindi, bago yan. Don't worry. Buti ako sa mata lang. Hindi naman nagkakat mo. Dapat pala caution mo na yung pinasa natin. Join your host Carrots Nazareno on Live Love Lols every Thursday, 7:30 to 8:30, only here on The Factory. Ayun! Game na! Talagang sakto talaga sa ulo. Okay na.
Balik na. Welcome back, guys. At nagbabalik ang iyong katawang lupa. Oh, are. Welcome back to me. Okay. Ngayon, ang topic natin is all about... Hindi ma-obvious ah. Ano ba yan? Ano po? Cross-stitch. Cross-stitch tayo. Cross-stitch tayo ngayon. Hindi. Our topic today is all about bicycles. Cycling, biking, whatever you wanna call it. Yun ang topic natin ngayon. Pag-uusapan natin kung itong isang pangtanggal ng stress. Yes. Isang mabisang pantanggal ng stress. Isang mabisang pang-exercise ng katawan sa mga puyat ng katawan. Mismo. So, ayun, hindi porket... Teka, nangyari sa atin. Okay. So, hindi porket meron tayong trabahong puyatan, wala na ba exercise? Wala na bang panahon na exercise? Hindi, kailangan dapat lagi tayo may exercise na kasama. Or nowadays, napaka-in nitong biking ha. Sa opisina lang, ang dami kong kilalang mga nagbabike. Bukod sa inyo ha. Yung mga ka-opisina ko na, well, sports, whether sports, recreational, or talagang hobby, di ba? Dami. Ayun, yun yung ginagawa. Kung pwede nga lang, yun nga yung nagiging problema ngayon Meron mga companies talaga na hindi, or may mga companies, establishments, na hindi pa rin ganun katindi yung suporta dito, sa dalawang gulong na to, na ang hirap mag-parking. Ang problema kasi, okay lang naman sana kung may magbabantay Yun. Pwede mo i-padlock. Ang problema kasi, pag wala nagbabantay, ang laki ng chance ang manakaw. And, investing in one of these, medyo hindi biro. Mamaya malalaman natin kung magkano ang isa sa mga ganyan. Yep. So, simulan na natin. May guest tayo ngayon. Let's call on our guest. May dalawa tayong guest. Siyempre. Dalawa. So, our first guest is works in a BPO din, siyempre. Si Vincent Mark Barros. Yeah. Sit down. Hello. Sitting down. Yan. And yung isa pa nating guest, ito naman. Yan, isa pa nating guest. None other than, ito, matindi to celebrity to Oo, matindi yan to. Nakikita ko sa Facebook to Si Moy Moy Kunanan. Moy Kunanan. Thank you. Bro, you know. Maraming salamat. Yan. Sa pag... sanay na sanay sa camera. Okay, so... Yan. Simulan na natin ang kwentuhan. Kwentuhan bisikleta. Ba't nyo ba naisip mag-gano? Introduce yourself muna. Okay, ka muna, bro. Hi, my name is Mark Vincent Barros. I'm working on a BPO at McKinley. Bale, almost 4 years na ako in a BPO. Pati natin to. Kaharap. Yan! Yun. Yun. Sakto. Ganda ng ginawa mo, bro. Pinikita sa background natin yung mga slides ng mga... Yung mga activities nyo. Sa akin, hindi ko nakikita. Yan o. Jomar on the rampa. Pwede ba tayong palitin Boss Pico ng konti? Hindi yata Okay lang yan. Anyways, yun yan. Sige. Sir Moy Moy naman. Okay, by the way, good evening sa lahat ng nanonood ng live podcast, and ako pala si Moy Moy Kunanan, add nyo ako sa Facebook. And patay tayo dyan! ako manonood pala ng sa umaga, good morning sa inyo, sa sabarad ng tanghali, good afternoon, sa sabarad ng gabi, good evening. Yun! Kompleto! Ako pala, nag-work din ako sa call center, office mate ko si Joms, somewhere in Eastwood. Somewhere over there. Okay, so... Sila yung nagpapahirap sa amin. So okay, kwentuhang pedal na to, ano bang nakapag-ano sa inyo? Bakit ba kayo... Paano kayo nainganyo? Paano kayo nainganyo mag-bike? Marami ng pera, marami pang bili. Big time ako ba? Hindi, saan nagsimula tong ano na to? Sino nag-inganyo sa inyo? Actually nung elementary pa ako, high school, mahilig na talaga ako sa bike. BMX pa nung uso nun Tapos medyo nawala nung nagtrabaho, nag-college nawala na hilig. Ngayon parang medyo mabalik-balik. And parang naisip ko na, shit, kailangan ko ng magandang workout kasi naka-stress sa work. Alam mo natin, naka-stress ang work sa call center. So,
parang ginawa ko siyang outlet, maging exercise and outlet din. Saka para maging gain new friends. Yan. Okay, yun. Okay, si ano naman, Mark? For me, it's more on healthy living kasi yung tatay ko na bypass. So marami yung nakita kong downfalls pag hindi ka nag-healthy living So magastos na, tapos maintenance pa ng gamot, then yun, nagkaroon kami ng financial problem dahil nga doon. So naisipan kong mag-healthy living, yun nga. And ang naka-influence sa akin is more Mr. Byron Villegas. Yan, si Boss Byron ng UFB. UFB. United Folding Bikers of the Philippines. Balang araw. Maging member na din. Yan. Gusto ko na kasi din mag-ano. So how long na ulit, pare? How long ka na nagbabike? 1 year na ako, bike to work from Makati to Taguig. So, everyday yun, no? Everyday. Stig. Wow. Then weekend biker din ako, bimodal from Lipa to Quezon. O teka, jargon yun Bimodal. Ano yung bimodal? Bimodal kasi is yung bike ko is folding. So isasakay ko lang sa bus. Then after that, pagka binaba ko na sa bus, yun, pajak all the way na. From Lipa to... So pajak biyahe. Pajak biyahe. Yun yung bimodal. Okay. Okay. So yun, nakita nyo kanina yung bike ni Joms, yun yung tinatawag na DJ or bike. dirt jump bike. So, Ano ulit? DJ. Dirt jump. Jump. Kala ko jump eh. So, dirt jump bike. So, ginagamit naman siya pang tricks. Ganda. Urban riding. Yun. So, yung sunod naman natin, ito yung bike ko. Pinapasok ng ano pangalan ng bike mo, Jones? Si Fifi. Yun. So, palakayin na natin yung Sweet. Yan. So, ito naman, This is a... No. Hold on. Live eh. Okay na. So, ito naman, this is what you call... Ito si Christina. Yan si Christina. Infamous Christina. Ayan si Christina. Siya ang aking cross-country bike. So, marami na kami... Like ko siyang sinasakyan. Teka, anong difference nung DJ dyan sa cross-country? Hindi sa akin kasi yung bike ko, more mga jumping, mga parang... Tsaka yung frame niya kasi mas iba, kung titingnan mo yung frame niya, yung ginagamit kasi yan for tricks para magalaw mo yung paa mo, kung gusto mo kickflip, gano'n. Pero hindi ko ginagawa, hindi ko kickflip sa skateboard pa yun. Kung gusto mo mag-uncan yun, yung mga gano'n, di ba? Para ito naman, more on talaga pang endurance riding. Trail. Actually, itong bike na to, kaya gusto ko din talaga mag-downhill or mag-fold. Pero kasi itong bike na to, siya yung pwede mong gamitin sa almost all na trail riding, all-terrain, pwede mo gamitin urban riding, pwedeng rough road, pero light trails lang. Kasi yung sunod natin na papakita na bike, ito yun, yung bike ni Moy Moy, which is the... Dirt. Ito talaga yung downhill. Downhill bike. Ito talaga yung downhill bike. Nakakatakot yun. So yun. Yan. Putik-putik pa, nakita niya naman ha? Malinis na. Kaya pinalinis ko muna. Yan. Nakita ko na. Ayan. So ito naman yung downhill bike. As you can see, dito, wait yung ano. Ang kaiba nyo, medyo nakaibahin na. Ito. Yan. Ito. Yan. Nakita nyo to. May parang may may suspension na. May rear suspension siya. Yan. Yan. Nakikita nyo yan. So, ano yan? Ayan. So, ito naman ginagamit to purely actually marami, pwede siya sa entry level for downhill, then ginagamit siya for enduro race or enduro na type of kasi yung enduro is type of riding style or category. Combination ng downhill and cross country. Yeah, free ride. Ito yung this is all mountain. All mountain, all mountain is actually a setup ng bike. May question ako dyan. Since, di ba, syempre, rough road, tapos medyo hindi magandang terrain ang tinitira ng bike na yan. Di, syempre, mas madalas putikan yan. Oo, putikan. Pag pinalinis mo ba yun, anong tawag? Car wash ba o
Bike wash pa rin. Bike wash pa rin. Pero pinapa-bike wash ko sa mga car wash. Ayun. Naguluhan ako. Parang around 30 pesos. 30 to 40 pesos. 40 pesos. Pero sa sa mga bike shop, medyo mas mahal. 150. Kasi ito nakikita nyo, ayan. Ano to malinis eh. Malinis. Pero pag talaga tulad ngayon nag-uulan, mas masarap yan pag umuulan, ginagamit mo, putik-putik. Tanong ko ba boss, nakamagkano ka ba dyan? Medyo mataas-taas na rin siguro, give or take, almost 80 na. Yun. Kasi kaka-upgrade, 80. Ano kami mga siklista, may sakit kami. May sakit upgrade. Upgrade IPs. So, hindi kasi ganito yon. It all started kasi kung bago ka sa pagbabike, bumili ka muna nung kaya mo, afford mo, which usually kung talaga may engganyo ka mag-bike, meron ka mabibili na around 12,000 pesos na. Talaga? Oo, na. It's called the built bike. 12,000, kung bibili masyado sa mall. Kung gusto mo makatipid, pwede ka magpunta ng Cartimar, Quiapo. Those are the places na dapat mo i-check out kung bibili ka ng bike. And then, doon kung maingganyo ka, kasi nagsimula ako nun sa bike ko, I started at 17,000 eh. Tapos noon, palit ng parts. Kasi, nung nagpunta kami Tagaytay, may napansin akong hindi maganda yung performance. Kasi kung gusto mo din mag-bike, parang lifestyle din yan. Walang pinagkaiba yan sa bumili ka ng cellphone. Diba? Kung may cellphone ka, gusto mo maganda, gusto mo upgrade mo. Gusto mo in lagi, nagiging lifestyle mo. So yun. Folding naman tayo. Ito yung bike na medyo mainit ngayon. Yung sunod natin na bike. Let's bring it. Yan. Bring it in. So, ito, yung tinatawag na folding bike. Ang ganda. Yan. So, ito. Ang nagpamahal dyan yung This is a folding bike. Fearless By ko. folding, kasi ito may hinge dito, pwede mo siya ma-fold. Gaano katagal to? Pag gaano katagal yung folding? Yung pag-assemble, Kasi di ba may oras yun? Pwede kong i-ano? Yan, demo, onte. Sige, demo yan. Bilis lang to. One. Wow, cool. May bilang yung pagbaliktad nung Pinoy. Ayos to. Yun. Yun eh. Ang cute. Pakita mo yan. Ito na yun. Folded na siya. Folded na siya. So, from your bike, pwede mo na siya. And this weighs around 12 kilos, no? 12 kilos. 12 kilos. So, kaya. Kung ang nangyayari dito, ang maganda dito sa bike na to, ito talaga, pang urban riding, kung commuter ka, at hindi mo masingit yung exercise sa buhay mo, dito masisingit mo kasi makakatipid ka na ng pamasahe, mabakal mo, nag-MRT ka. But meron ka pang sasakay dapat ng jeep na malayo doon yung pwede ka na mag-bike doon. Pwede sa elevator. May question ako, pwede ba yun for starters? Oo, pwede yan for starters. Actually, mas marami ngayon mga ladies or mga babae na ganito yung gamit. Hindi, kung gusto mo mag-start talaga, bili ka wheelchair. Sige. Okay, so done with the bikes. So we're done with the bikes. Pag-usapan naman natin yung accessories. Kasi pag magbabike ka, rule number 1, you gotta have complete accessories. Hindi lang basta pedal. And kasama dyan, first is ito. Helmet. Ito yung pang Downhill helmet, freeride helmet. Ito yung mga goggles niya kasi talagang putik. Pang sa mata mo. Ito yung mga pang cross country. Okay? Pwede rin naman siya kahit sa di ba? Kahit folding, pero ito yung standard na helmets for Kailangan ba may ICC yan? Wala. Ito pa yung isang type ng helmet for dirt jump or for folding or urban riding. Pwede to. Ito yung ginagamit na helmet. Ay, magkano naman yung gano'n pare, yung pang downhill? Yung mukhang itsura pa lang, mahal na. Yun, yung mga entry level, medyo may mga mura namang mga brands. So, yung mga entry level nasa mga 2,800 to 3,000. Pero yung mga affordable din. Affordable pa rin. Pero yung mga high-end nasa 15,000. Okay. So, isa pa natin helmet din yung pinaka-importante. But next is ito, yung mga gloves. So, kailangan mo din ng gloves na para sa riding mo. Sa paa. Depende. Malamang. Diba? So, ito yung pang pwede din pang pang mixed martial arts na gloves?
Actually, pwede. Basta komportable ka. Wala sa buhay mo. Okay, so ito yung gloves naman na isang standard gloves for, ito pang cross-country or for pang city riding. So ito pa, meron pa yan. Siyempre, kung downhill yung pinag-uusapan, kailangan kumpleto ka ng knee pads at elbow shin. guard yan. Elbow ba ito? Oh, this is elbow. So yung iba may shin pa, tsaka yung back pro, diba? Yung neck brace. Oh, yung neck brace. So yun, ito, knee pads and then elbow guards. Kasi talaga mababalian ka when you're... Wag naman. Ingat lang. Hindi, kung wala kang ganito, mababalian ka talaga. Kasi sugat talaga. Kasi you're running around 60 to 70 pababa ng bundok eh. Yun yung laro ng downhill. Teka pare, napansin ko kanina yung mga gears nyo. Yan, mga gears nyo yan. Itong mga damit ninyo. Yun. Medyo may kinalaman ba sa aerodynamics yan? Sa speed? Actually, wala. Wala ba? Formal lang. You can ride naman yun na shirt. Pag yung urban riding kasi, pwede kang t-shirt, yung formal mo. Pero pag yung mga ganun na, ano ba, cross country. Siyempre, mas maganda, mas komportable yung suot mo. Dry fit dapat. Kahit ano naman ang mga dry fit. Meron talagang specifically made by parang sa bike manufacturers, di ba? Naglalabas sila ng mga dry fit nila na ano. Pero yun, any na dry fit. Kasi pare, natanong ko lang. Iba pa ito, yun, yung ganito. Ayan, sleeves. Para sa protection. Hindi ka makitim, Kasi bakit? Mas pogi ako rito eh. Hindi, natanong ko lang kasi the last time na nag-bike ako, baka ako may kinalaman to para hindi malagyan ng putik yung likod. Kasi nag-bike ako na puro putik yung likod ko eh. Okay, so yun. May time pa tayo for Agent Ambush? Okay, Agent Ambush muna tayo. Okay. Pasok na natin yan. Let's go. Hey, this is Angel Rain, your Agent Ambush correspondent for the call center show. At ang question natin this week para sa mga agents ay, sabi nila, call center employees or call center agents are stupid. What can you say about it? Well, malalaman natin yan. Tanungin natin ng mga ahente. Talaga, stupid ako, lalo na pag supervisor ko stupid din. Natural, nakikiin lang ako. Where did they get that? No comment. Paano nila nakuha yung ganong idea? Maybe they're the one who's stupid. Wow. Those people. Ano kuya? Totoo yun, kasi madaming professional sa call center. Kanya-kanya pala na kuya. May mga stupid din, may mga smart. Tulad din sa ibang work. Of course, we're not stupid. Yeah, actually, I don't think if they're really stupid, but I met a lot of guys in call center, which is like this, you know, this one, and also that one. Those guys are really stupid. Not everyone, not including me. Good job, Angel. Maraming salamat, Angel. Maraming salamat. Oh, nga pala, pare. Eto, speaking. Stupidity. Oh, natatandaan nyo, nabagsak ko yung phone ko. Ako, nabagsak talaga yung phone ko. Ayun. Salamat sa Otterbox. We got technology covered. 12 kiosks available nationwide, pare. Saan to? The SM North EDSA, the Annex, SM Mega Mall, SM Pampanga, SM Cebu, Trinoma, Glorieta 3, Alabang Town Center, Abriza in Davao, Robinson's Galleria, Robinson's Magnolia, Lucky Chinatown Mall, V-Mall, soon to open, SM Aura, Gateway. South Mall, Harbor Point, Subic. Correct. Yan na yan. Yung mga designs nila, marami. May Armor, may Defender, may Commuter, may Reflex, Prefix, saka Pursuit. Yan, ito. Okay, bati na. Hi to UFB and TSP. United Folding Bikers. Thank you very much, Sir Byron. Sir Byron and Edwin Lopez nagpapabate. Saka sa server and storage team sa call center ko. Yan. Okay, ako naman, okay. Hi pala sa lahat ng tropa kong magbabike, lalo sa tropang downhill sa Binangonan Rizal, sa Angono, sa Taytay, lalo sa Team How, kay Sir Erwin Benipayo. More power, sir. And Sir Erwin, and hi pala sa office mates ko, mga kasama ko nagbabike din sa office. Okay, kayo. Okay, papaalam na kami. Maraming salamat po. Hope that you enjoyed our season opener. Maraming salamat po. Thank you, Beyond the Box. Thank you, Beyond the Box. This is our 15th episode here at Beyond the Box. NMF, New Media Factory. Maraming salamat po. Follow us on Twitter. May chance pa. Ito, Tato Awards. Okay, finalist for Best Podcast. Boto na ng boto hanggang mamaya alas 12 ng gabi. Thank you very much. Bunot.
Oy, bunot! Yes. Bunot, sige, bunot. Mabilis lang. Bunot. Okay, ano natin ay Ito, Otterbox to ah. Raymond Jose Melia. Raymond Jose Melia, nanalo ka ng Otterbox. GC, congratulations. Galing. Kung napanood mo to, kontakin mo lang kami. Bigay namin sa yung GC mo. Thank you very much po. Maraming salamat. Thank you. This is the Call Center Show. Yeah. With JM, Jones, Eric, Ella. You have a great day.